Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito po ang bago nating istorya. Ang 19 na taon na binata, kasama ang byuda, na 10 taon gulang ang tanda sa kanya, ay nanirahan sa itaas ng bundok, na malayo sa mga tao, ng mahigit 50 taon. Kinalaunan, hindi aabot sa 56 na taon, na-discover sila ng isang grupo, ng mga manlalakbay. At kung hindi ka naniniwala sa pag-ibig, makinig ka sa istoryang ito, na nagmula sa China. Ang pangalan ng lalaki ay Jiang, at ang pangalan ng babae ay Qing. Noong 1960s, si Jiang ay 6 na taon gulang. Nang mga panahong iyon, may kasabihan sa nayon. Isang tradisyon sa mga mag-anak. Kung ang isang bata ay nabunot ang baby tooth. Kung ang isang bagong kasal na babae, ay hahawakan ang gilagid ng bata, ang ngipin ay mabilis na tutubo muli. Isang araw, nang papauwi ito galing eskwela, kasama ang ilang mga bata. Nakita ni Jiang ang mga taong nangunguna sa nagtitipon, ng isang pampublikong kasal. Bigla siyang tumakbo sa harapan, nang bukas ang 2 maliit na braso, at hinarang ang karuwahe ng babaeng bagong kasal. Ang nangungunang tagabuhat ay nagtanong, "Ano ang ginagawa mo?" Nahihiyang sagot ni Jiang, "Gusto ko na hawakan ako ng babaeng bagong kasal." Ang lahat ng nasa paligid ay nagtawanan ng malakas. Ang iba ay nangutya. "Ilan taon gulang ka na ba, at gusto muna ng isang babae?" Si Jiang ay sumigaw ng malakas, "Gusto ko na hawakan ng bagong kasal na babae ang aking ngipin." Pagkatapos nito, ang babaeng nasa loob ng karuwahe ay hinawi ang kurtina. Iniunat ang kanyang kamay, sa malumanay na ngiti, idinampi nito ang daliri sa gilagid ng bata. Nang sandaling iyon, ang magandang mukha ni Qing ay umukit ng malalim sa puso ng batang si Jiang. Ang babae ay 16 na taong gulang pa lamang, ng panahong iyon. Pero ang katotohanan pagkatapos ng kasal, ang buhay ni Qing ay malayo sa pagiging masaya. 9 na taon mahigit ang lumipas, ang kanyang asawa ay pumanaw, sa sakit na tuberculosis. Ang kanyang biyenan ay sinisi siya sa kamalasan, at pinalaya sa kanilang bahay, kasama ang 4 niyang anak. Para makasiguro sa kanilang makakain, si Qing ay pumupunta araw-araw sa bundok, upang manguha ng mga ligaw na gulay. Hindi man lang niya kaya bumili ng isang supot ng asin, na 3 sentimo ang halaga. Hindi nagtagal, nagsimula siyang manahi ng pawid na sinelas, at ibinebenta ito ng 5 sentimo kada pares. Ang buhay ay sadyang napakahirap. Isang araw habang buhat ang anak sa kanyang likuran, upang mag-igib ng tubig sa ilog, siya ay aksidenteng nahulog. Nang siya at ang kanyang anak ay malulunod na, si Jiang na daraan din ng sandaling iyon ay mabilis na tumalon sa ilog, upang iligtas silang dalawa. Nang makitang muli ang magandang babae, na unti-unting nahuhulog sa mga mahihirap na pagkakataon. Ang 16 na taong gulang na binata ay nagsimulang tumulong sa gawain ng babae. Nagsisibak ng kahoy, nag-iigib ng tubig, at iba pang mabibigat na gawain. Pagkatapos ng 3 taon na magkasama, sa wakas, ang 19 na taong gulang na si Jiang, ay nakaipon ng lakas ng loob, upang magtapat ng kanyang nararamdaman kay Qing, na kasalukuyan na 29 na taong gulang na. Sinabi na hindi siya magpapakasal kanino man, kundi sa kanya lamang. Ang kanilang mga kilos ay masyadong nilait at ipinagsigawan ng kanilang mga kanayon. Nagtanong ang magulang na lalaki ni Jiang, "Napakaraming babae sa nayon, bakit gusto mo ng isang balo, na mas matanda sa iyo ng 10 taon? Paano ang isang mahirap na bata ay mag-aasawa? Plano mo bang suportahan siya, at ang 4 niyang anak?" Sumagot si Jiang, "Kung ang isang lalaki ay hindi kayang suportahan ang kanyang minamahal, ano ang kanyang silbi?" Kaya ng gabing iyon, nag-impake sila, at tahimik na umalis sa nayon kasama ang 4 na bata. Pagkatapos noon, ang mga taga-nayon ay hindi na sila nakita pang muli. Sila ay nagtungo sa isang malayong bundok. Bagaman ang lugar na ito ay hinayaan silang makatakas sa pangungutya ng mga tao, nagdala ito ng mas mahirap na hamon sa kanilang pamumuhay.
kahit na ang sinaunang liblib na kabundukan. Ang karaniwang pamumuhay nila dito araw-araw, ay mahirap siguraduhin. Tuwing umaga na iiraos nila ang buhay sa pamamagitan ng lugaw, at mga ligaw na gulay. Sa gabi, ang mga ingay ng mga mababanggos na hayop, ay nagpapagising sa kanilang pagtulog. Ang karahasan ng kagubatan, ay nagparamdam sa kanila ng walang kasiguraduhang pamumuhay, at pag-asa. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbigay sa kanila ng kalakasan, upang magtiis sa kanilang paghihirap. Hindi nagtagal na kapagtayo sila ng 3 bahay sa kalagitnaan ng bundok. Nilinisan nila ang lupa upang magtanim ng prutas, at mga gulay. At nakaipon ng kita, sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga bubuyog. Sa wakas ay nakagawa sila ng sariling tahanan sa bundok. Hindi nagtagal, ang mag-asawa ay nagkaroon pa ng 4 na anak. Kahanga-hangang napaanak ito ni Jiang. Sa kasamaang palad, ang isang bata ay namatay ng maaga. Silang siyam ay nanirahan sa bundok ng napakahirap, ngunit malaya at masaya. Paminsan-minsan bumababa si Jiang sa bayan upang magbenta ng pulot-pukyutan, at bumili ng mga araw-araw na pangangailangan. Kahit gaano kalayo ang paglalakbay, siya ay nagmamadaling umuwi, sa pag-aalalang, ang kanyang asawa ay matakot sa dilim sa gitna ng bundok. Ilan taon pa ang lumipas, ang kanyang asawang si Qiyong ay gustong bisitahin ang kanyang pamilya. Siya at si Jiang ay bumaba sa kabundukan, at aksidenteng nadulas ang kanyang asawa. Malubha itong na-injury. Si Jiang ay na-guilty. Napagtanto niyang hindi pwedeng manatiling nakahiwalay ang kanyang pamilya habang buhay. Determinado siyang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang asawa. Nagdesisyon siyang gumawa ng daan pababa, sa sarili niyang mga kamay. Simula ng araw na iyon, kahit maulan o mahangin, sa oras na matapos na niya ang kanyang trabaho, si Jiang ay nagdadala ng martilyo, pala, at ilang mga patatas. Nagsisimula siyang umpisahan ang nakakapagod na trabaho. Sa tuwing siya ay nagugutom, kumakain siya ng patatas, upang malagyan ng laman ang kanyang sikmura. Kung siya ay nauuhaw, umiinom siya ng tubig mula sa bukal. Sa matigas at bako-bakong talampas, nakakagawa lamang siya ng isang baitang sa loob ng isang araw. Kahit sa modernong panahon ngayon, ang paggawa ng daraanan sa bundok ay hindi madali. Paano pa kaya kung mag-isa lang, at mano-manong sariling kamay lamang ang gamit? Hindi niya alam kung magagawa ba niyang matapos ito, bago pa siya pumanaw. Lumipas ang ilang taon. Ang lalaking may itim na buhok sa nakaraan, ay naging matandang lalaki, na puti ang buhok. Ang bagay lang na hindi nagbago araw-araw, ay ang kanyang pagdadala ng mga kagamitan patungo sa talampas. Sa tagsibol ang ulan ay nagagawang madulos siya, at lubhang masaktan. Sa tag-araw, ang kanyang damit ay sobrang basa. Sa taglamig ang kanyang kamay ay lubhang namamanhid hanggang sa hindi makahawak ng martilyo. Pinapainit niya ito sa pamamagitan ng kanyang hininga, at ipinagpapatuloy ang pagsinsil. 50 taon ang lumipas. Matagumpay siyang nakaukit ng hagdan ng bato, na may 6,202. Nakasira siya ng mahigit 20 martilyo at 40 pala sa paggawa. Regular din niyang inaalis ang mga lumot, upang maiwasan ang pagkadulas ng kanyang asawa. Kapag nakikita ni Qing ang kanyang asawa na nababalutan ng peklat ang mga kamay nito, nakakaramdam siya ng matinding pighati. Ang katotohanan, siya ay madalang bumaba ng kabundukan sa buong buhay niya. Ang kanilang mga anak ay nagagawang makaalis sa bundok ng ligtas. Maraming salamat sa hagdan ng bato. Maayos silang nakakapasok sa paaralan, hanggang sa makapaghanap ng trabaho. Habang mabilis na na-develop ang China, ang dalawang matandang mag-asawa ay nanatili sa luma nilang pamumuhay. Katulad ng mga batang magkaparehang nagmamahalan. Ang gusto lang nila ay manatiling magkasama sa liblib na bundok. Noong 2001, isang expedition team ay hindi inaasahang madiskubre ang nakamamangha na hagdan ng bato, at dalawang matanda na naninirahan sa bundok.
Ang nakatagong istorya ng pagmamahal ng matandang magkapareha ay mabilis na kumalat at nakakuha ng atensyon sa mga balita at telebisyon. Ang 6,208 na hagdan ng bato ay nakilala bilang hagdan ng pag-ibig. Noong December 2007, ang 71 years old na si Jiang ay naghirap sa biglang sakit na stroke. Hawak ang kamay ng kanyang minamahal na asawa, siya ay pumanaw. Sinunod ang kanyang kahilingan ng kanyang mga anak. Siya ay ibinurol sa bundok. Ilang taon pa ang lumipas. Ang 87 years old na si Qing ay sumunod sa kamatayan ng kanyang asawa. Ibinurol ito sa tabi ng kanyang asawa. Ang kanilang himlayan ay tinawag na magkasamang himlayan magpakailanman. Ang kanilang istorya ay itinuturing na isa sa 10 pinakamagandang istorya sa China, at ang kanilang hagdan ng pag-ibig ay naging sikat na tourist attraction sa Chongqing, China. Bagamat ang kanilang istorya ay hindi alamat. Ito ay kwento ng isang simpleng lalaki, na iginugol ang kanyang buong buhay sa paggawa ng hagdanan, para sa kanyang minamahal na asawa. Sa maniwala kayo o hindi, ang pagmamahal ay kayang baguhin ang matarik na talampas, tungo sa maayos na hagdan. Sumaatin nawa ang kakayahang magmahal at mahalin. Hanggang dito na lamang po muna, at maraming salamat po sa pakikinig. Maaari po bang humingi ng suporta, para sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.